Welcome po sa ating lahat, mga kapatiran ko kay Kristo. Welcome po sa ating topic ngayon. It's about mystery exposed by the mark of the beast. Okay, wag na po natin patatagalin. Okay, pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa isang halimaw na lumabas galing sa dagat. Suggest ko lang po sa lahat ng gustong matuto po nito, maaari po tayong mag-take down ng notes, or sa lahat po ng interested po malaman ang lahat ng details po nito, pwede kayong mag-PM sa akin at isend ko po yung presentation na file sa inyo. Okay? Ito yung halimaw, mga kapatid. Mababasa po natin dito sa... Okay? Titigan muna natin yung halimaw. May 7 ulo siya. Ayan po. Ayan po yung description ng Biblia sa chapter 13 sa Revelation. Basahin po natin. Revelation chapter 13 verse 1, And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Okay, ibig sabihin, si Juan po ay nakatayo sa buhangin ng dagat, at sa dagat nakakita siya ng isang halimaw na lumabas. Meron siyang 7 ulo, 10 sungay, at sa kanyang mga sungay mayroong 10 korona. At sa kanyang mga ulo may nakalagay ng isang pangalan ng pangungutya or name of blasphemy. May mga keywords po tayo na dapat nating isalang-alang po dito para matatakil po natin ang mystery dito at malalaman natin yung kahulugan ng talata na ito. Unang-una, yung red na kulay, sea. Pangalawa, beast. Pangatlo, 7 heads. Sunod, 10 horns. And then 10 crowns. And then name of blasphemy. To recap, all in all, keywords po natin dito sa Revelation chapter 13 verse 1, sea, beast, 7 heads, 10 horns, 10 crowns, name of blasphemy. Ayan po. 6 po lahat ng keywords po natin na i-discuss po natin ngayon in order to reveal this mystery. And then keyword number 1, sea or tubig. Ano ba ibig sabihin nito? Sabi sa Revelation chapter 17 verse 15, And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Ibig sabihin, sinabi niya sa akin na ang mga tubig na iyong nakikita, na kung saan ang isang patutot na nakaupo, ay mga tao, maraming tao, mga nasyon, at mga wika. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang sea or water, ibig sabihin po nito mga tao, multitudes, nasyon, mga lugar, at mga wika. Yan ibig sabihin po nito, mga kapatid, pag sinabing tubig. Nakikita po natin dito sa picture, yan po, mga tao po yan. And then, keyword number 2, beast or halimaw. Ibig sabihin po ng halimaw means power and kingdom. Ayan po. So, bakit siya nagiging kingdom? Bakit power? Maya-maya dito sa slides, malalaman po natin. And this beast rise up. It signifies that he acquired power and authority over all nations. So, maliwanag po dito, mga kapatid, na ibig sabihin ng nag-rise up siya, ibig sabihin, nagsisignify po siya na nagkaroon siya ng kapangyarihan or full authority sa lahat ng mga nations sa buong mundo. And this was fulfilled during the era of the Roman Empire. So, sa mga history, even sa mga estudyante, may mga pag-aaral po sila nito.
about sa Roman Empire. Mga history sa mga kaharian. During the era of the Roman Empire, na-fulfill po ito ang ano nito, ang prophecy na ito. Okay? Under which we are still governed by their laws and regulations to this day. So, kung mapapansin natin ngayon, lahat ng batas na sinusunod po natin, maging sa holiday, maging sa pangalan ng mga ano natin, sa Roman Empire po galing yan, yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, etc. Maging sa mga pangalan ng mga months like January, February. So lahat po yung civil law galing po sa Roman Empire po yan, at kasalukuyan pa rin pong aktibo ang mga laws and regulations na ito. Okay? Next. Okay, dito na po yung beasts or kingdoms. Dito sa Daniel chapter 7 verse 2 to 3, mababasa po natin yung tungkol sa vision ni Daniel about beast na sumisimbolo sa mga kaharian. Sabi dito, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea, diverse from one another. So, ibig sabihin, si Daniel po daw, sa gabi, nakita siya nakaramdam siya ng hangin galing sa langit na dumagsa sa dagat. Medyo may imagine natin yung dagat, yung parang gumagalaw, yung parang nakakatakot tignan kasi parang may bagyo, parang something like that. And then bigla may nakakita siya ng apat na hayop or halimaw, beast, na lumabas galing sa dagat. So kanina nakita natin ang ibig sabihin ng dagat or tubig, multitudes of people, mga kapatid. So yun symbol ng dagat or tubig. Sabi dito, and four great beasts came up from the sea, diverse from one another. Nagkaroon sila ng paghahari, palitan ng paghahari. So, ano ba ito? In reality, literal po talaga na nangyayari po ito sa history po natin. Okay, ito po yung kaganapan ng history natin. Una, nung panahon ni King Nebuchadnezzar sa Babylonian Empire noong 605 BC down to 539 BC. Yan yung panahon ni King Nebuchadnezzar. At ang description po ng verse, sabi dito, like a lion with eagle's wings. Sabi sa Daniel 7:4. Yan yung kaharian ni King Nebuchadnezzar. Okay? Pangalawang beast na nakita ni Daniel ay sumisimbolo sa Medo-Persian Empire. Mababasa natin yan sa The Book of Daniel, yung Persian Empire, Medo-Persian Empire, paano sila nakalupig sa Babylonian Empire. Ang nangyari po kasi nito, mga kapatid, yung Medo-Persian Empire, nilupig nila yung Babylonian Empire. So, since nilupig nila yung Babylonian Empire, pumalit na ngayon yung Medo-Persian Empire. Parang ganyan. So, naganap ito noong 539 BC down to 331 BC. Ang description po ng verse, sabi dito, like a bear with 3 ribs in the mouth. Daniel 7:5. Okay? Yung third beast na nakita ni Daniel sa kanyang vision ay Grecian Empire. Ang beast na ito ay sumisimbolo sa Grecian Empire. So, the same pa rin yung nangyayari, mga kapatid. Nilupig na Grecian Empire, yung Medo-Persian Empire. At yun na. Sila na ngayon yung naghari. Under Alexander the Great, sa Medo-Persian Empire, ang naghari nito si Cyrus the Great. Okay? Mga estudyante, alam kong familiar ninyo ang mga ano na ito, mga pag-aaral na ito. And then, yung description ng verse sa Grecian Empire ay like a leopard with 4 wings upon the back. Sabi sa Daniel 7:4.
Okay. Naganap po ito noong 331 down to 146 BC. Okay, yan po. At ito na ang pang-apat, ang fulfillment ng Revelation chapter 13 verse 1, mga kapatid. Ang Roman Empire. Noong 146 BC, okay, nagsimula. And then, ang Roman Empire, exist up to 1453. Soon, sa mas ma-describe natin to ng maayos. Sa lahat ng description ng halimaw or beast, ang Roman Empire lang ang namukod-tangi na walang description ng hayop. Sabi dito, dreadful and terrible, strong exceedingly with great iron teeth, diverse from all the beasts before it. Siya yung pinakamasama sa lahat ng beast. Siya yung pinaka-terrible, siya yung pinaka-kakaiba. So, yung sabi dito sa description, and it had 10 horns. Okay, sa Daniel 7:7, mababasa po natin yan. Kung masdan po nating maigi yung yung sinabi dito na mayroon siyang 10 sungay na ko-connect po siya doon sa Revelation chapter 13, yung binabasa natin ngayon, Revelation chapter 13 verse 1. So nagkakahulugan lamang po ito na ang Roman Empire ay ang fulfillment ng beast na tinutukoy doon sa chapter 13 sa Revelation. Keyword number 3 po, mga kapatid, 7 ulo. Ano ba ibig sabihin ng 7 ulo? Ang ibig sabihin po ng 7 ulo, mga kapatid, ay 7 bundok. Okay. Sabi sa Revelation chapter 17 verse 9, and here is the mind which hath wisdom, and narito ang pag-iisip na may kaalaman. The 7 heads, ang 7 ulo, ay ang 7 bundok, mga kapatid. Ayan po, may highlight na pula. 7 bundok po ang ibig sabihin ng mountains. Literal talaga po na bundok. Makikita po natin mamaya. Literal na lugar po talaga. On which the woman sitteth. Ngayon, may highlight po tayo na woman. Tatalakayin natin bago natin malalaman yung kabuuan ng kapahayagan na ito. Tutukuyin muna natin kung ano ibig sabihin ng woman. Take note po, mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay about spiritual po. So ibig sabihin, ang woman ay connected pa rin po siya sa church. In fact, woman means church. May mga talata po tayo na magsusuporta po dyan. Next, what does the word woman signify? Yun na nga po. What does the woman signify? Ibig sabihin po ng woman dito sa Revelation chapter 17 verse 18, and the woman which thou sawest is that great city. Okay, great city siya, which reigneth over the kings of the earth. Actually, yung great city, ito yung realm ng church. Ito yung yung great city na ito. Hindi to great na literal na malaki. Ibig sabihin ng great, kataas-taasang otoridad, kataas-taasang authority, kataas-taasang kapangyarihan. Yun yung ibig sabihin ng great. Tapos city. Anong city ba ito sa kasulukuyang panahon po natin ngayon? Okay, next. Woman signify great city where the realm of a church exists. So, yun nga po sinasabi ko, yung great city na ito, since spiritual aspect po yung pinag-uusapan po natin, ang woman sinisignify pa rin yung ang woman, sabi dito sa verse, is a great city. Tapos yung city naman ay realm ng church. So Ephesians 5:25, sabi dito, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. So, isa ito sa supporting verse po natin na ibig sabihin po ng woman ay sumisimbolo po siya sa simbahan. Okay? And then, the woman also symbolizes the church while the great city serves as its dwelling place. Ang great city na po ito, parang parang bahay na literal, yung bahay natin. Sino nakatira sa bahay ninyo? Ako, ang apelyido ko po ay Rivera.
Okay, sinabi doon, may bahay doon sa ganitong lugar. Okay, bahay. Sino nakatira sa bahay? Ay si Mr. Rivera. Ibig sabihin po, ang bahay, si Mr. Rivera. Yun po ibig sabihin nito. Ang lugar po kasi, ang woman po kasi, sinisignify po dito, yung great city. Sino ba nakatira sa great city? Ang nakatira po sa great city ay church. So, anong church yun? So, dito malalaman natin yung, malalaman natin yung shocking revelation, mga kapatid. Next. Ayan na po sa mapa, makikita po natin. The great city around the global earth, wala pong iba. Vatican City, na connected din po siya mismo sa Roman Empire. Actually, Roman Empire talaga siya, yung Vatican City na nagiging, yun na nga, yung Papal Rome na po ngayon. Sa history po natin, sa way back kung saan nagsimula yung Roman Empire, may mga history po siya, paano siya nagsimula, paano nawasak, paano naman siya bumangon ulit. So yun yung hanggang nagiging Vatican City siya. So sa prophecy po natin kasi dito sa Revelation chapter 13, mayroon siyang isang babae na nakaupo. Ang babae po kasi dito ay church na nakatira sa isang city. Walang iba, Vatican City. At ang Vatican City po, mga kapatid, sa hindi po nakakaalam, ang lugar po na ito ay nakaupo po mismo sa 7 bundok. Ayan po, makikita po natin ngayon, may pula na circle. Unang-una, Quirinal Hill, Viminal Hill, Capitoline Hill, paano babasahin to? Esquiline Hill, Palatine Hill, Caelian Hill, Aventine Hill. Ang hirap na mabasahin. Okay. So sa description po nito, tumatama po siya dito sa sa prophecy na a woman sitteth on 7 hills. Okay? Maliwanag po, di ba? Walang counterfeit po yan, mga kapatid. Kahit kayo mismo mag-search po kayo sa Google. Tignan po ninyo yung yung mapa ng Vatican City. Mayroon siyang 7 bundok dun sa kanyang harapan. Malapit sa Tiber River, Field of Mars, malapit po dyan. Okay. The Vatican City of Rome. Okay. Yung Vatican City, saan po siya na-locate? Sa Rome. At ang Rome, saan po nakalocate? I think, nasa Italy. Hindi ako nagkakamali. Very familiar po natin ito. Okay. The Vatican City is established on 7 hills. And then, the beast represents power and kingdom. And the 7 hills are the mountains upon which the Roman Catholic Church was established in Vatican City. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang beast, nagrepresent po siya sa isang kapangyarihan at kaharian. At ang 7 bundok ay ang 7 bundok mismo na kung saan ang Roman Catholic Church ay ini-establish doon sa Vatican City. Ayan po, maliwanag po. Next, woman is the Roman Catholic Church. Mga kapatid, sa history ng biblical po na pangyayari, mula kay Eve, mula kay Adam, si Adam po kasi mayroong yung literal na Adam sa Genesis, mayroon siyang spiritual Adam, wala pong iba, si Jesus Christ. Ayon po sa New Testament, si Jesus Christ po ay ang pangalawang Adan. Ibig sabihin, meron din pong pangalawang Eva. Yun po yung church ni Jesus Christ, the elected church. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, ang isang babae po talaga ay sinisimbolo ng isang church. So, dito naman sa Revelation, connected din po sa prophecy po natin. Kasi ang woman po dito, of course, by understanding po, ang woman ay isang church. At dito naman sa great city ay umaakma po doon sa Vatican. At sa Vatican ang Vatican po ay isang realm na Roman Catholic Church. So ibig sabihin po, woman is the Roman Catholic Church. Okay? Maliwanag po 'yan. Next. Recap po natin yung keywords sa Revelation chapter 13 verse 1. Unang-una, yung C, ibig sabihin po nun, peoples, multitudes, nations, and tongues. Beast or halimaw means power and kingdom. 7 heads or 7 ulo means 7 hills of Rome or Vatican. 10 horns, okay, wala na.
Tatlo pa lang po natakil natin. May tatlo pang natira. 10 horns, 10 crowns, name of blasphemy. Ano ba yung ibig sabihin nito? Okay. Next na keyword number 4. Sampung sungay. Ano bang ibig sabihin ng 10 sungay? Ibig sabihin ng 10 sungay, mga kapatid, sabi dito sa Revelation chapter 17 verse 12, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings. 10 hari. Ibig sabihin ng hari, mga kapatid, kaharian din to, mga kapatid, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour of the beast. Okay? 10 kings, ibig sabihin ng 10 horns. 10 horns means yun na, 10 kings, 10 hari. Ibig sabihin, head of nations. Mga nations din to, mga kapatid, mga lugar. Mga 10 region around the earth to control humanity, to control everything. Especially during sa Great Tribulation, mga kapatid, na darating soon. So maybe sa next topic natin, matatakil natin anong mga lugar ba ito, saan sila, anong purpose nila, saan sila banda, anong klaseng lugar ito. Okay, next na topic natin, matatakil na po natin yan. Next, keyword number 5, 10 corona. Okay, ano ba ibig sabihin ng 10 corona? Ang 10 corona po, mga kapatid, represent the authority from the word crowns. Di ba pag nagkaroon ng mga pageant, may corona sa ulo, nilagyan ng corona yung ulo ng mga pageant contestant. Yun yung literal na corona. Pero sa spiritual aspect, ibig sabihin ng corona means authority. Okay? Walang iba, authority of the 10 kings who will briefly reign alongside with the beast. So, ibig sabihin po nito, ang koronang ito, sumisimbolo po ito na kung saan ang mga 10 kaharian or 10 lugar na ito ay mayroon nga talaga silang authority to control the earth, to control everything, to control the system, to control the money, to control the religion, everything, to control your life, everything. Ito yung ibig sabihin ng crowns. Okay? And then name of blasphemy, the last keyword. Ano ba ibig sabihin ng name of blasphemy? Siyempre, yung blasphemy, panlalait. Ibig sabihin, refers to the titles and claims associated with the beast which insult and defy God. Ibig sabihin po nito, in short, para hindi po siya gaanong malalim pakinggan po ang explanation po nito. Ibig sabihin po na name of blasphemy, ibig sabihin po, false doctrine. Sa false doctrine po kasi, mga kapatid, andun yung pangkalahatan na blasphemy against God. Sabi dito sa description, meron siyang titulo na pinanghawakan. Ibig sabihin, may talaga siya, may tatak, may pangalan. Nakiklaim siya ng kung some doctrine associated with religious. At itong doctrine na ito yung nagiging blasphemy against God, which insult and defy God. Ika nga. And then next, okay, andito na yung 6 na keywords na mababasa po natin sa Revelation chapter 13 verse 1. Pang-apat, yung 10 horns. Ibig sabihin po ng 10 horns, 10 kings or head of nations. 10 crowns, ibig sabihin po ng 10 crowns, ulitin po natin, represent the authority of the 10 kings who will briefly reign alongside with the beast. And the name of blasphemy, ibig sabihin po, refers to the titles and claims associated with the beast which insult and defy God. In short, name of blasphemy, ang daladala po niya ay false doctrine. Yun po. Next, remember this. 666 is the number of a man. Hindi po grupo, hindi po siya kung ano-ano pa man, hindi siya system, kundi ang 666 po ay numero lamang po ng isang tao. Singular po, numero ng isang tao. Sino 'yon? Okay. Supporting verse, sabi dito sa Revelation chapter 13 verse 18, "Here is wisdom, let him
that hath an understanding count the number of the beast, for it is the number of the men. Number po na isang tao, ang 666. Sino po ba ang nagmamanipula ng Vatican City? So kayo na po sumagot yan kung sino. And his number is 603 score and 6. Sa King James Version po kasi, hindi siya literal sinasabi dito na 666. Ang sabi sa King James Version, medyo mahirap intindihin yung niya, yung numero, 603 score and 6. Ibig sabihin po nun, 36. Sa ibang translation, sa NIV, maybe sinabi, hindi ko na masyadong sinabi po yata doon, 666. Okay. Next, let's go back to the main verse, mga kapatid. Ito yung main verse sa topic natin kanina sa chapter 13 verse 1. Ulitin po natin. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Through the revelation of symbols, let us put together all that unveils the true meaning of this scripture. Ibig sabihin po mga kapatid, sa pamamagitan po ng nire-reveal ni Lord na mga symbols, ipunin po natin yun lahat mga kapatid at buuhin po natin bilang isang sentence na naaakma doon sa Revelation chapter 13 verse 1 para malaman po natin kung ano talaga ang ibig sabihin, kabuuang ibig sabihin ng verse na ito. At dito na po, ulitin ko po, basahin na para maliwanag po sa ating lahat. Sabi dito, and I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Tatagalogin ko po ulit. At ako'y nakatayo sa buhangin ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na lumabas galing sa dagat, na mayroong 7 ulo at 10 korona, at sa kanyang 10 sungay, what I mean, and sa kanyang mga sungay mayroong 10 korona, at sa kanyang mga ulo mayroong pangalan na panalait. Narito po ang interpretation po nito. Interpretation. I stood among the multitudes of peoples, nations, and tongues. I saw a powerful kingdom rising. This kingdom was associated with 7 hills and 10 kings. Upon these kings rested crowns of authority, indicating that they would briefly reign alongside with the beast. This kingdom bore titles and claims that insulted and defied God. Okay? Tagalogin ko po At ako'y nakatayo sa gitna ng maraming tao, mga nasyon at mga wika. At nakakita ako ng isang kaharian na papaangat. Ang kaharian ito ay mayroong 7 bundok at may 10 hari. At upon these kings at sa mga hari na ito mayroong 10 korona or may mga korona na ibig sabihin mga authority. Okay? Na indicating that they would briefly reign alongside with the beast. Ibig sabihin, sila yung mag-reign or sila yung kaalyado ng beast. Okay? This kingdom bore titles and claims that they insulted and defied God. So, yung sinabi ko kanina, sila yung nagdadala ng false doctrine. Pasensya na ba mga kapatid, hindi po ako gaano magaling magtagalog nito. So, sa mga gusto pong humingi ng kopya ng slides na ito, mag-PM lang po kayo sa akin at isend ko po yung nito, yung kopya ng file para may notes po kayo at talagang mababasa po ninyo lahat. So, and I hope and I pray mga kapatid na malinaw po sa ating lahat ang kapahayagan na ito. And
God bless po sa ating lahat. Thank you.